Good morning, Anka family. Morning po. Kumusta po ang ating mga nagdaang araw? I'm sure may mga kasiyahan, kalungkutan, may iyakan, may katuwaan. Pero ang Panginoon natin hindi po nagbabago kahit ano pang sitwasyon ng buhay natin. Siya po ay hindi magbabago sa atin sa pagmamahal. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Idalangin po natin ang pananambahang ito. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito, sa panibagong buhay na pinagkaloob nyo sa amin. Salamat din po Lord sa pag-iingat sa amin, sa pagpunta sa lugar na ito, Panginoon. Salamat din po Lord sa gabay, sa magandang kalusugan, at sa mga pagpapala na natanggap namin Lord sa mga nagdaang araw. Hindi nyo po pinabayaang magutom ang inyong mga anak, O God. At kahit may mga pagkakamali kami, mga weaknesses kami, hindi po nagbabago ang inyong pagmamahal, O God. Tanging kayo lamang po, Lord, ang tanging sandigan at gabay namin, Panginoon, sa lahat ng oras. Pinagkakatiwala po namin sa inyo, Lord, ang pananambahan ngayon. I-bless nyo po lahat ng taong aakyat dito sa harapan, O God, at maglilid sa congregation, O God. Puspusin nyo po sila ng inyong banal na spirito upang wala pong ibang makikita, Panginoon, kundi ang pagmamahal nyo, ang presensya nyo, Panginoon, ang inyong banal na spirito, Lord, ay nasa buhay namin at magsilbing magpuri, Panginoon, spirito na nagpupuri at sumasamba sa inyo, Panginoon, sa spirito at katotohanan, Lord God. Salamat po, Lord, at inaalay po namin sa inyo ang pag-aawitan at pananambahan sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang mga tao naririto, O God, sa tanging pangalan ng aming dakilang Diyos. At ang lahat ng tao ay masabing, Amen. Hallelujah. Sabi po sa Psalm 23, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatutbayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan. Pagkat ika'y aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nito mga kalaban. Langis na ibinubuhos sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihat pag-ibig mo sa akin, di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Amen. Tayo po ngayon ay magpupuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-aawitan at ihanda po natin ang ating mga kamay, ang ating mga paa sa pag-aawitan. Amen. Ating purihin ang Diyos. Ang Panginoon ay karapat-dapat purihin ng buong puso, buong lakas. Ating purihin ang ating dakilang Diyos. Amen. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos.
Wala na pong ibang makagagawa ng higit sa ginawa ng ating dakilang Diyos. Amen? Wala nang ibang makagagawa. Kamangha-mangha ng nagawa. Lahat ng tuhod ay luluhod. Lagi ay magsasabi, si Jesus ay Diyos. Panginoon tunay. Lahat ng tuhod ay luluhod. Lagi ay magsasabi, si Jesus ay Diyos. Panginoon tunay. Dumating na guro, tagapagligtas. Ang pagbabalik, siya'y hari ng lahat. Lahat ng tuhod ay luluhod. Labi ay magsasabi, si Jesus ay Diyos. Panginoon tunay. Lahat ng tuhod ay luluhod. Labi ay magsasabi, si Jesus ay Diyos. Panginoon tunay. Lahat ng tuhod ay luluhod. Labi ay magsasabi, si Jesus ay Diyos. Panginoong tunay. Lahat ng tuhod ay luluhod. Labi ay magsasabi, si Jesus ay Diyos. Panginoong tunay. Lahat ng tuhod ay luluhod. Labi ay magsasabi, si Jesus ay Diyos. Panginoon tunay. Lahat ng tuhod ay luluhod. Labi ay magsasabi, si Jesus ay Diyos. Panginoon tunay. Si Jesus ay Diyos. Panginoon tunay. Si Jesus ay Diyos. Panginoon tunay. Ang lahat ay masasabing, Hallelujah! Amen! Hallelujah! Amen. Sadyang kay buti ng aking Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, yaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong harap, patuloy siyang nagbibigay ng lang. Kaya sa puso ko't damdamin, katapat
niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka nga tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan, walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka nga tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka nga tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y maliit na sandigan. Sa bawat binhati, tagumpay man ay naroon. Nalulang ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa'min noon hanggang ngayon. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Nalulang ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo alay sa'min noon hanggang ngayon. Napakadakila na ating nakikita. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag ng
magsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mo ginawa. Tiyakap mo ako sa aking karuhan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahira ng kawalan, kawalantian. Salamat sa sukto ng biyaya mo.
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Dadako naman po tayo sa ating scripture reading. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo sa paggalang ng salita ng Diyos. Kung kayo po ay may mga Biblia, makibukas po tayo sa Mateo chapter 5 verses 1 to 3. Mateo chapter 5 verses 1 to 3. 1. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad. 2. At sila'y tinuruan niya. 3. Mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng Diyos. Pagpalain po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Maaari na po umupo ang lahat. Blessings, exploring the spiritual significance and how they relate to the mission of spreading God's love and grace to the world. The Beatitudes with a touch on mission. As followers of Christ, we are called to be salt and light, impacting our communities and beyond. His timeless teachings will serve as our guide, inspiring us to be peacemakers, hungering for righteousness and extending mercy to those in need. Through a missions lens, we will uncover these virtues, empower us to be Christ's ambassadors, actively participating in the transformation of lives and communities worldwide. So join us in this transformative journey as we unpack the Beatitudes in the context of missions, equipping ourselves to be instruments of God's love and agents of positive change in a broken world. God bless you. Good morning. Welcome to the opening of our Missions Month this year, 2023. And this year, ang tema po ng ating Missions Month ay pinamagatang Kingdom Principles, Blessed to Bless the Beatitudes. So, for the next Sundays, we'll be talking about the Sermon on the Mount, particularly the Beatitude. Okay. So, ngayong maga ay naramdaman natin yung kawalan ni Jongjong. No? Nag-exam ba? Number 1, walang nag-bass guitar. Number 2, walang nag-on ng aircon, kaya pawis na pawis si Jenny kanina. No? Number 3, walang nag-move nitong aking pulpito. Kaya naramdaman ko yung kawalan ni Jongjong. No? Kaya palang init-init kanina, nakapatay pala itong isa. No? So anyway, so pag-pray natin si Jongjong at last time ay pinag-pray natin si Monica. No? So susunod na yung celebration niya. No? To follow daw yung celebration. No? So congrats in advance. No? Okay. So good morning everyone and welcome to our yearly missions month for the year 2023. Today is an exciting day. And we will launch our mission month for this year, 2023. No? Sa mga susunod na linggo, yung mga topics po natin at yung prayer focus ay tungkol sa missions. It's exciting po ito. Kasama natin ang mahigit 3,000 churches all over the Philippines. At sabay-sabay po tayong mag-aaral at matututo. Sana ay ma-challenge tayo sa missions at magkaroon tayo ng personal commitment to missions. And Lord willing, time will come na isa sa atin dito ay tawagin ng Diyos na maging isang missionary. No? So pag-pray po natin na one day, merong isa rito na i-raise ang Panginoon, merong isa rito na tatawagin ng Panginoon na maging missionary. No? Sino kaya yon? Tingnan nyo yung katabi nyo, baka siya na yon. No? So, pag-pray po natin yan. No? Sa taon ding ito ay sinimula ng Kamakop na gawing Mission Sunday, yung pong every last Sunday of the month. No? Yung bawat huling linggo ng buwan, wherein we studied different kingdom parables mula sa mga katuruan ni Jesus at paano ba ito
related sa missions. The kingdom of heaven or the kingdom of God is a major theme in the teachings of Jesus. In fact, it is mentioned more than 100 times in the gospel. Yung pong kauna-unahang sermon ni Jesus, the Sermon on the Mount, on that sermon, he declared the good news that the kingdom of God has come near. The Sermon on the Mount is recorded in Matthew chapters 5 to 7. And for this missions month, we will turn our attention to the Beatitudes. And the word beatitude comes from the Latin word beatus. Na ang ibig sabihin ay blessed. They are called the Beatitudes because these first 9 statements starts with the word blessed. Kung titignan po natin yung background sa Matthew chapter 4, 23 to 25, sabi po doon, Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. News about him spread all over Syria, and people brought to him all who were ill with various diseases, those suffering severe pain, the demon-possessed, those having seizures, and the paralyzed. And he healed them. Large crowds from Galilee, the Decapolis, Jerusalem, Judea, and across the region of Jordan followed him. So, ito po mga taong ito sa panahon na ito ay excited. Bago po inaresto si John the Baptist, ang kanyang isinisigaw ay ito. Sabi niya, "Repent, for the kingdom of heaven has come near." Sinabi rin niya, sabi niya, merong paparating kasunod ko. Sabi niya, na mas makapangyarihan sa akin at hindi ako karapat-dapat magbitbit ng kanyang panyapak. Ang tinutukoy po ni John the Baptist ay si Jesus. Nung si Jesus magsimula sa kanyang pangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at siya ay nag-perform ng mga miracles, dito po nagsimulang magtaka ang mga Hudyo. Ang tanong nila, siya ba ang tinutukoy ni Juan? Siya ba ang hinihintay nating Mesyas? Siya ba ang katuparan ng banal na kasulatan? Na siyang magliligtas sa kanila mula sa mga dayuhan at magtatatag ng kaharian ng Israel. Dahil dito, nung dumating si Jesus, sila po'y nabuhayan ng pag-asa. Sila po'y na-curious. At the same time, excited at nag-e-expect sila. Kaya naman, every time si Jesus mangangaral, itong mga taong ito, they gather around Jesus. Sila po'y excited na nakikinig. Sila po'y excited na sumusunod kay Jesus. At sabi po sa Matthew chapter 1 verses 1 to 2, sa binasa po ng ating scripture reader kanina, sabi niya, "Now when Jesus saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him and he began to teach them." Siguro itong maraming taong ito na sumusunod at nakikinig kay Jesus ay umaasa na mas babanggitin ni Jesus ang kaharian ng Israel. Ngunit, kabaligtaran sa kanilang inaasahan, Jesus talk about more the kingdom of heaven. At dito po sa kanyang pangangaral ay ipinasili po ni Jesus sa kanila kung ano ba ang itsura ng kaharian ng Diyos o kaharian ng langit. Jesus gave them the glimpses of what the kingdom of God is like. The Beatitudes is a summary of Jesus' teachings about what it means to live as citizens and children of God's kingdom. Dito po ipinapakita yung iba't ibang itsura o yung kung paano ba nag-ooperate ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Dito po sa mga talatang ito, makikita po natin ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon ay pinamagatang the blessedness of spiritual poverty. Doon po sa ating text sa Matthew chapters 5, 1 to 3, Jesus demonstrated the kingdom kung paano po ba ipapamuhay o kung paano ba mamumuhay paano ba natin ipapamuhay itong kaharian ng langit.
dito po pinapakita ni Jesus sa mga talatang ito how the kingdom of God, how the kingdom living is while we are here on earth. Dito po sa mga testimonies, sa mga patotoo, sa mga sinulat ni Matthew, ni Mark, ni Luke, at ni John, and even in the epistles, dito po pinapakita kung papaano po si Jesus ipinangaral niya itong tungkol sa beatitude. At hindi lang po niya ito itinuro, hindi lang po niya ito ipinangaral, ito rin po ay kanyang ipinamuhay. Sabi nga, walk the talk. So, last Sunday, doon po sa Workers Fellowship, we talk about integrity, no? Walking the talk, no? So dito po tinamaan kaming mga pastor, no? Sabi nga ng mga kasama kong pastor, mabigat itong ating pinag-aralan ngayon, no? We studied about integrity, and doon po ay nakita po namin na kami mga pastor ay dapat na ipamuhay yung aming ipinangangaral. Kagaya po ng ginawa ni Jesus, kung ano yung kanyang ipinangangaral, ito po yung ating makikita sa kanyang buhay. No? So he is walking what he is preaching. He is living what he is teaching. No? So kung ano yung pinapangaral niya, ito yung kanyang isinasabuhay. Dito po sa Matthew chapter 5 verse 3 to 12, makita po natin si Jesus kung papaano namuhay at kung papaano niya pinakita ng mas malinaw itong kanyang ipinapangaral at kung papaano po niya tiniis ang lahat ng pagpasakit at pagdurusa doon sa pagkapako sa kanya sa krus. Basahin ko ulit sa English version yung binasa ng ating scripture reader kanina sa verses 1 to 3 ng Matthew chapter 5. Sabi rito, "Now when Jesus saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him, and he began to teach them. He said, 'Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.'" Sabi niya, blessed are the poor in spirit. So, ito pong word na blessed or blessed, minsan pinopronounce natin ng blessed, pero pinopronounce din natin ng blessed. Ano ba pagkakaiba? No? So may mga teacher tayo dito. Correct me if I'm wrong. No? Kapag blessed, ibig sabihin, ito'y ginamit as a verb. No? Pero kapag ginamit as an adjective, it would be pronounced as blessed. No? So, kaya dito, blessed are the poor in spirit. No? So, mga teacher dyan, tama ba yung sinabi ko? No? I-correct nyo ako kung mali. No? Hindi ako tama daw. Yan. Thank you. Meron tayong teacher dito. No? Thank you, Junel. Tama ba? So sabi niya sa verse 3, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Una, kinakailangan nating maintindihan ano ba ang ibig sabihin ni Jesus nung sinabi niyang blessed or blessed are the poor in spirit. No? The word blessed that Jesus used here sa original language ay makar or makarios. No? Ang ibig sabihin nito ay happy, fortunate, no? Sa Tagalog, mapalad o masaya. No? Blessed conveys a state of divine favor, happiness, and well-being. Ito po ay higit pa sa masaya ka lang. It goes beyond temporary happiness. Kapag sinabing blessed, hindi lang ito yung kasiyahan na pansamantala lang. Sabi ko nga, it goes beyond the temporary happiness and it reflects the deep contentment that comes from a right relationship with God. May malalim siyang pagkaunawa sa contentment. Ang kanyang kasiyahan ay nagmumula sa kalooban at hindi ito naapektuhan ng mga pangyayari or circumstances sa kanyang buhay.
when Jesus said, "Blessed are the poor in spirit," it was a revolutionary statement. Kapag sinabi kasing poor, usually naiisip natin, poverty, kahirapan. But here, kapag sinabi namang blessed, ang naiisip natin ay prosperity o kasaganaan. No? Kapag sinabing blessed ka, wow, nasa iyo na. No? Ikaw na. No? Pero dito, kabaligtad na po yung sinasabi ni Jesus. No? Sabi niya, blessed are the poor in spirit. Kung titingnan po natin itong dalawang word na ito, blessed is associated with prosperity, while poor is associated with poverty. No? So parang medyo contrast yung sinasabi ni Jesus. No? Pero sabi niya dito, yung tinuturo niya dito ay patungkol sa kaharian ng Diyos. Sabi niya, you first need to be poor in spirit. Ano ba sinasabi niya rito? You have to have nothing and be nothing in yourself in order to gain everything. Ang ibig sabihin nito, kapag sinabing poor in spirit, ay wala kang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Hindi ka umaasa sa iyong sarili, hindi ka umaasa sa iyong trabaho, hindi ka umaasa sa iyong kakayahan, hindi ka umaasa sa kung kanino man, hindi ka umaasa sa kung ano man, kundi wala kang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Poor in spirit refers to spiritual attitude or yung tinatawag na spiritual humility. Being poor in spirit, kinikilala po natin at tinatanggap natin na yung ating pagiging aba at walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. At ito po ay nangangailangan ng humility, kababaang loob. At itong kababaang loob na ito ay nagsasantabi sa pride at pag-asa sa sarili or self-reliance. At ito po yung kaisipan na hindi natin kayang magkaroon ng spiritual merit on our own. Kapag sinabing poor in spirit, ibig sabihin meron kang spiritual humility. Yung pride nasasantabi. No? At yung self-reliance nasasantabihan. No? Because you are solely depending on God and not on yourself. No? So, ibig sabihin, wala tayong kakayahang magkaroon ng spiritual merit sa ating sariling kakayahan. Therefore, kailangan natin ng dependence on God. Those who are poor in spirit understand their need for God's grace, guidance, and provision. At sa kanilang paglapit sa Diyos, open ang kanilang heart, bukas ang kanilang puso, at dahil alam nila na ang kanilang relasyon sa Diyos ay hindi nakabase sa kanilang mga nagawa, kundi dahil sa awa at biyaya ng Diyos. Ang ganitong pag-uugali ay nagpapakita ng lubos na pagsandig sa mga gawa ng Diyos sa kanilang buhay at hindi sa kanyang mga gawa. So, tayo ay dumidepende sa Diyos. Kapag sinabing poor in spirit, nakadepende ka sa gawa ng Diyos. When you are poor in spirit, you are depending on God for His grace, for His guidance, for His provision. That's why, kagaya na sinasabi ko kanina, yung self-reliance or pride ay nasasantabi dahil hindi tayo umaasa sa ating sarili, kundi sa Diyos. Kailangan din ito na i-empty natin yung ating sarili. Being poor in spirit involves a willingness to empty ourselves of ego, self-righteousness, and self-centeredness. So kapag poor in spirit, dapat yung ego mo ay hindi nananaig. Yung self-righteousness and self-centeredness ay dapat wala na yan. No? Madalas kasi, ang kaisipan natin, nakasentro lang tayo lagi sa ating sarili. No? That's selfishness. Wala tayong ibang iniisip minsan, kundi yung sarili natin. No? And that's self-centeredness or selfishness. Now, this emptying, hindi naman ibig sabihin ito na
dinadowngrade natin, ibinababa natin yung ating sarili, or dinedevaluate natin yung ating sarili, na ibinababa natin yung ating pagkatao. Hindi po ganun ang ibig sabihin nito. No? Ang ibig sabihin po nito ay sinusurrender natin ang ating buhay sa ating Panginoon. We are surrendering our life to God's transformative power. Dahil sa ating sariling kakayahan, hindi po natin kayang i-transform, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. That's why we are surrendering to God for His transformative power na siya ay malayang makakilo sa ating buhay at patuloy niya tayong baguhin sa bawat araw. Dito po, pinakita ni Jesus yung kabaligtaran ng pride. Jesus contrasts being poor in spirit with spiritual pride and arrogance. At dito po makita natin yung best example nito sa Luke chapter 12 verses 15 to 21. Kung may mga Bibles po kayo, samahan niyo ako doon sa Lucas chapter 12. No? Sabi po rito, sa Lucas chapter 12, 15 to 21, sabi niya, ito po yung istorya ng rich fool o yung mayamang hangal. No? So pwede nating simulan sa verse 13, sabi niya, sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot si Jesus, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagay ng aking ani. Gigibain ko na lang ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit, sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inhanda mo? Ganyan ang sasapitin na nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang taong ito ay masasabi nating nasa kanya ng lahat. No? Malaki yung kanyang ari-arian, successful yung kanyang mga business, at naghahangad pa siya na palakihin pa ito sa pamagitan ng expansion. Maganda rin yung plano niya tungkol sa kanyang retirement. No? Hindi gaya ng mga typical na Pinoy na pagdating ng panahon, retirement lang ang meron, pero walang plan. Nag-retire lang, pero hindi naman napaghandaan yung kanyang retirement. No? Kaya salamat sa Panginoon dahil kahit papaano, meron akong paghahanda dahil meron akong Alliance Retirement Plan. Yan. So, isang magandang bagay din po ito na kahit papaano pagdating ng panahon, may pandagdag ako sa pabili ng aking pang-maintenance sa gamot. So, dahil merong Alliance Retirement Plan. No? Pero karamihan po sa atin na pag dumating sa edad na retirement age, hindi po napaghandaan, hindi napagplanuhan. Kaya yung iba, umaasa sa mga anak, mabuti na lang sana kung merong aasahan. No? So, okay lang po yun. Ang masama, ang masakit nito, kung walang aasahan. No? Kaya nga, sabi ko dati, kapag tumanda ka at wala kang pera, baka sabihin ng mga anak mo, oy, doon ka sa kabila. Doon ka kay kuya. Pagpunta mo kay kuya, ay, doon ka kay ate. Pinagtatabuyan ka. No? Pero pag may pera ka, baka agawan pa yan. Ay, dito ka na sa amin. No? Pag-aagawan ka pa. No? So, kaya maganda rin na napaghahandaan natin ito. No? Ito pong taong ito, maganda yung kanyang plano sa kanyang retirement. No? Sa tingin ninyo, ano yung kulang sa kanya?
Successful yung kanyang business, no? Marami yung kanyang inaani, kaya in-expand niya yung kanyang storehouse, yung kanyang bodega. Pinalakihan pa niya dahil hindi na magkasya, no? Maganda yung kanyang lupain. At kapag nagtanim ka ay talagang maraming inaani. Kaya naman yung kanyang bodega hindi na magkasya yung kanyang mga inaani ron taon-taon. Kaya ang ginawa niya, pinagiba niya ito, pinalakihan, no? Kaya sabi niya, ano pang gagawin ko, no? Kakain na lang ako, iinom, magsasaya. No? No? So maganda yung kanyang plano, pero sa tingin niyo ano yung kulang sa kanyang mga plano? Sa lahat ng kanyang plano, kung papasin po natin yung ating binasang verses, hindi man lang po nabanggit doon kahit minsan ang Diyos. Hindi po kasama sa plano niya ang Diyos. Hindi man lang nabanggit ang kabutihan at pagiging mapagbigay ng Diyos. Wala man lang pagpupuri, wala man lang pasasalamat sa Diyos na siyang pinagmula ng lahat ng kanyang blessings. Now, itong uri ng pag-uugali na sinasalangsang ng Diyos. Tingnan ninyo kung gaano kataas yung kanyang pride. This is the best example ng isang taong puno ng pride. Ni hindi man lang niya nabanggit ang Diyos, ni hindi man lang niya napasalamatan ng Diyos sa lahat ng blessings na dumating sa kanyang buhay. Sino ba ang pinagmulan ng maraming blessings na ito? Sino ba ang nag-cause na maging successful ang kanyang business? Sino ba ang kaloob sa kanya ng maraming ani? Di ba ang Diyos? Pero papansinin po natin, hindi man lang niya binanggit, di man lang niya pinasalamatan ng Diyos. Because sa kanyang sarili, iniisip niya, nangyari ang lahat ng ito because of me. Ako lahat ito. Ako lahat ang may gawa nito. Hindi ko kailangan ng Diyos. Kaya ko ang aking sarili. Kapag hindi natin ina-acknowledge ang Diyos sa buhay natin, that's pride. Nakagraduate ka, sa halip na pasalamatan mo ang Diyos, ang sinasabi mo, wow, ang galing ko. No? Wow, honor student ako. Ang galing-galing ko. No? Nakapasok ka sa trabaho, sa halip na sabihin mo, praise God, wow, ang galing ko, naipasa ko yung interview. No? Ako, wala akong maipagmamalaki. Pero, salamat sa Diyos dahil sa edad kong ito, nakakapagpalipat-lipat pa ako ng trabaho. No? Hindi po dahil magaling ako, hindi po dahil may experience ako, it's all because of God's grace. No? Kung hindi po sa Diyos, tambay na ako ngayon. Kung qualifications din lang ang titingnan, baka wala akong trabaho ngayon. It's all because of God's grace. Kaya ako may trabaho ngayon. So, hindi po natin inaangkin yung credit at yung glory na para sa Diyos. Sa lahat po ng pangyayari sa ating buhay, sa lahat po ng ating success, i-acknowledge po natin, pasalamatan po natin at purihin natin ang ating Diyos. Dahil ang lahat ng ito ay hindi mangyayari kung hindi niloob ng Diyos. Sabi sa Bible, God hates proud people. Pride is when we get for ourselves all the glory and reason for our successes, our advances, our nice homes, and our good food, and God has no part in it. Parang sinasabi natin, hindi ko kailangan ng Diyos, kayang-kaya ko ng sarili ko. Bahala na ako sa buhay ko. James chapter 4 verses 6 to 7 sabi rito, but He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud but shows favor to the humble. Submit yourselves then to God. Dapat ganito po yung attitude ng rich fool.
sa halip na angkinin niya yung glory, sa halip na angkinin niya yung credit, dapat ibalik niya ang lahat sa Diyos. Because dahil kung hindi sa Diyos, hindi siya mabibless sa kanyang buhay. Ano po ba ang naghihintay? Ano ba yung reward of being poor in spirit? The reward of being poor in spirit is, of course, the kingdom of God. Sabi doon, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Now, paano ba na matatanggap ng mga poor in spirit itong reward na ito? Sa pamamagitan ng humility. Kanina, pinag-usapan natin yung pride nung mayamang hangal. Now, to receive the reward of being poor in spirit, which is the kingdom of God, marireceive po natin ito, matatanggap po natin ito through humility. In humility, we acknowledge our sins, we acknowledge our mistakes, our shortcomings. Sino ba sa atin ang hindi nagkakamali? Sino ba sa atin dito ang hindi nagkakasala? Sino ba dito sa atin ang perfecto na? Meron ba? Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala, lahat tayo may mga mistakes, may mga shortcomings, and in humility, we accept and believe that we are sinners deserving God's wrath and judgment. Now, this humility leads us to repent of our sins and believe in Jesus Christ for our salvation. Sabi nga sa Romans, di ba? For all have sinned and fall short of the glory of God. And sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, and whoever believes in Him should not perish but have eternal life. When we acknowledge our spiritual poverty and deep need of God, we turn to Him in complete trust and dependence. Binubuksan natin yung ating sarili sa Diyos. Binubuksan natin yung ating puso sa Diyos at hinahayaan natin na siya'y malaya makakilo sa ating buhay upang tayo ay kanyang baguhin. His transforming work in our lives will continue to work if we will allow Him to do that transforming work in our lives. And because of that, we will receive the promise of eternal life in His kingdom. Ang tanong ngayon, mga kapatid, are we poor in spirit? And how can we be poor in spirit? At this point in time, examine po natin yung ating attitude. Let us examine our attitudes and approach God. Habang ine-examine po natin yung ating attitude, habang ine-examine po natin ating sarili, lumapit tayo sa Diyos. And let us come to Him with a sense of humility, not with a sense of pride, self-sufficiency, or self-reliance. Let us approach Him in humility, recognizing our need for His mercy and grace. I-acknowledge po natin, sabihin po natin sa Diyos na apart from you, I can do nothing. Apart from you, I am nothing. Kaya nga, Christian, kapag tinanggal mo yung Christ, ano pang matitira? Natira, I-A-N. I am nothing without Christ. Let us live our lives in full dependence and trust in Him. Let us humbly submit to God and allow Jesus to reign in the throne of our lives. How does being poor in spirit related to missions? The Beatitude is a reminder that we cannot fulfill the Great Commission in our own strength, resources, or by relying solely on our abilities. No?
Yung Great Commission, sabi ni Jesus, go and make disciples of all nations. Hindi po natin magagawa ito sa sarili nating kakayahan. Hindi natin magagawa ito sa pamagitan ng ating resources na wala nga. Very limited ang ating resources. Hindi natin magagawa ito kung aasa tayo sa ating sariling kakayahan dahil hindi na tayo marunong. Fulfilling the Great Commission and going to the regions beyond does not depend on how big we are as a church or how small we are as a church. It does not depend on financial viability or capacity or educational preparation or even our people's skills. That is why sabi ni Jesus in Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Mga kapatid, kapag nire-recognize po natin yung ating spiritual poverty, kapag kinikilala natin na wala tayong kakayahan kung wala ang Diyos, it humbles us and reminds us to depend on God who equips and empowers us for the mission. And we become open to His guidance. We become open to His wisdom. We become open to His strength. Yung ating reliance ay nagsishift from self to the Holy Spirit working within us and through us. As we go out to the world and share the love of God, it is crucial to embrace our spiritual poverty. Acknowledge po natin that apart from Christ, there is nothing in ourselves that we can boast upon. Wala tayong maipagmamalaki apart from Christ. Yung ministries, yung accomplishments natin, yung mga taong nadala natin sa Panginoon, na bautismuhan, ay hindi natin pwede i-claim na sa atin yun. Jesus is the Lord of the harvest. Tayo po ay vessels lang, instrumento. We are just vessels through which God's transformative power flows. Tayo po ay dinadaluyan lamang ng kapangyarihan ng Diyos para ito'y makarating sa mga tao. We are simply trying to obey Jesus' great commandment and great commission. And as we obey, God saves and transforms and changes the world. Ang sabi ni Rick Warren, a great commitment to the great commandment and the great commission will grow a great church. If we are committed to the great commandment, ano ba yung great commandment? Alam ba natin yung great commandment? No? Paano natin magkukommit kung di natin alam? Ano ba yung great commandment? No? Sabi sa Bible, love the Lord your God with all your heart, with all your souls, with all your mind, with all your strength. And love your neighbor as yourself. Yung Great Commission naman, sabi ni Jesus, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey what I have commanded you. Our purpose as Christians is to serve and to seek the lost, to share the good news, to meet people where they are, and to walk alongside with them. It is in this humble posture that we truly reflect the heart of Jesus. So mga Kristiyano, mga kapatid, bakit tayo naririto? Bakit nung tayo ay naligtas, sana napunta na tayo agad sa langit? Pero hindi. Narito pa rin tayo because there is a purpose. Ang purpose po natin, to seek the lost, share the good news, and meet people where they are. Walk alongside with them. This is discipleship.
in your relationship with one another, sabi sa Philippians 2:5-9, in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness and being found in appearance as a man. He humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee will bow, and every tongue should confess that Jesus is Lord. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. So, as we embark on our missions month, let us remember, practice, and apply the blessedness found in being poor in spirit. Let us live as true citizens of the kingdom of heaven. Isuko po natin yung ating pride sa Panginoon. Isuko po natin yung ating self-sufficiency. Isuko po natin yung ating sariling agenda sa Panginoon. And may our mission be marked by humility, compassion, and a deep faith and trust in Jesus, who is the King of Kings and the Lord of Lords. Bago po tayo mag-close in prayer, let us meditate, let us consider, and let us meditate upon the message of this song. So let us pakinggan po natin, namnamin po natin ang mensahe ng awitin na ito. Fill
into action. We must go. Must go. So you send us out. Yeah. Let us pray. O God of all nations, we thank you for your love for the whole world. You have sent your Son, Jesus, to die on the cross for the forgiveness of sins, to save all people. And you have commissioned us to go and make disciples of all nations. On this Missions Month, we pray for your missionaries around the world, and may you bless them and protect them as they share the good news of Jesus with people who have never heard of it. We pray for the unreached people groups of the world, that you may open their hearts to the gospel, and may they come to know your love and salvation. We pray for our own church, that we may be faithful in supporting missions. May we give generously our time, talents, and resources to help spread the gospel to the ends of the earth. We pray all these things in Jesus' name. Amen. Nabless po ba ang lahat? Parang gutom na ang bawat isa. Nabless po ba? Amen. Nabless po tayo. Ngayon, ibalik naman po natin ang pagpapala naman sa ating Panginoon. Ang bawat isa po, para po sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, sabi po sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya naman, ibigay natin sa Panginoon yung pinakamainam na handog na nararapat para sa Kanya, na bukal sa ating mga puso. At lagi po nating alalahanin, hindi mahalaga o hindi importante kung malaki man o konti yung ibinigay natin. Ang mahalaga po sa Panginoon, yung kusang loob na nanggagaling mula sa ating mga puso na pagbibigay. Kaya po ang bawat isa ay inaanyayahan ko na maaari na pong magbigay para sa gawain ng ating Panginoon. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me. Okay, will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. Sige po, manalangin po tayo. Dakilang Diyos naming makapangyarihan sa lahat, patuloy kaming nagpupuri, sumasamba at itinataas po ang inyong kaisa-isang banal na pangalan, O God. Dalangin namin, Panginoon, sa mga oras na ito, sa ikapo, Panginoon, na ibinigay ng bawat isa, dalangin ko na i-bless mo ito lalo, Panginoon, naway magamit ito, Panginoon, sa ikalalago pa ng inyong gawain. Panginoon, dalangin ko rin po sa mga tao, Panginoon, na ginamit mo na i-bless ang bahay-sambahan mo, ibalik mo, Panginoon, ang pagpapala, Panginoon, na nagmumula sa inyo, dakilang Diyos. Panginoon, hindi namin alam kung ano yung estado nila sa buhay, dakilang Diyos, pat naniniwala kami, Lord, na kung ano man ang lahat ng kanilang pangangailangan, ay maibibigay mo ito o maibabalik mo, Panginoon, ang pagpapala, Panginoon, kung paano, Panginoon, na naghandog rin sila, Panginoon, para sa
gawain mo, dakilang Diyos. Kaya Panginoon, sa mga oras na ito, maging sa mga hindi nakapagbigay, dalangin ko na i-bless mo pa rin, Panginoon, ang kanilang mga buhay upang sa susunod, Panginoon, ay makapagbigay sila, Panginoon, ng mula sa kanilang mga puso, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyaya mo, sa patuloy na pag-iingat mo sa buhay ng bawat isa, at patuloy ko pong panalangin, Panginoon, na sa buhay ng bawat isa, ikaw, Panginoon, ang patuloy na manguna, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. Sa inyo po namin, Panginoon, ibinabalik ang walang hanggang kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at kapasalamatan sa tanging pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at nag-iisang tagapagligtas. Amen and amen. Good morning, everyone. So, ngayon po ay dadako tayo sa announcements and acknowledgements. But before that, I'd like to welcome each and everyone. And of course, our first timer, Sir John Jonel Aklan. Yan, welcome po to Napico Christian Alliance Fellowship, and we hope that this will not be your first and last. We hope to be with you in the next Sundays. Ayan. So, welcome din po kay Kuya Anton. Ayan, welcome to Napico Christian Alliance Fellowship. Ayan, mayroon pa po ba? Ayan. So, for our announcements and acknowledgements, of course, we'd like to acknowledge our leaders today sa ating mga nunguna sa atin sa ating worship service from Call to Worship. Kids, pwede po quiet muna yan. So, for our Call to Worship, Ate Jenny Taton, Scripture Reading, Alexis Vasquez, and our Call to Offering, Jenny Rose Vasquez. And of course, salamat rin sa ating speaker, Pastor Rafi Malang. And sa ating praise and worship team, salamat din sa ating nanguna, sa ating song leader, Ate Jenny Taton, at ng kanyang backup, Micaela Eviota. And of course, sa ating musicians, guitarist, Joseph Taton, and our drummer, Jasper Taton. Siya. Hirap namin pamangkin. Okay, so for next Sunday naman po, ang ating mga leaders sa ating Call to Worship, si Ate Jenny pa rin po. At our scripture reading, Myrene Venus, and our tithes and offering, Maricar Habinar. For our praise and worship team, same pa rin daw po si Ate Jenny and the Taton musicians. Next is our church activities. Tuloy-tuloy pa rin po our prayer meeting every Wednesdays at 8 p.m. Our Youth Connect for boys, young teens boys, every Saturday at 5 p.m. And for young teens girls, every Sunday after service. Next is our children ministry, Children Saturday School, every Saturday at 5 p.m. So sila po yan. Palakpakan nyo yung sarili nyo. Ayan, sila yung fruit ng ating Saturday School na pinapangunahan ni Teacher Jenny Rose Vasquez. Ayan, so for our sponsor, wala pa rin daw po tayong sponsor even last week. Yung ginagamit natin is yung fund na natira ng children. So again, if gusto nyo pong mag-sponsor for our children ministry, you can tap either Jenny Rose or si Ate Helen Malang. Other announcements po is today po magkakaroon ng Young Teens and Youth Fellowship ang Zone 2 CELD. So, ito ang kanilang tema ay The Pathway. At ito ay gaganapin sa Sunriseville Basketball Court sa Nagpayong, Pinagbuhatan City. So, lahat po ng young teens ay invited to join this fellowship later at 1 p.m. 1 p.m. Pero ang call time daw nila ay 1:30. Tama ba? So, sige. Ang 1 p.m. ito. So, yung mga youth daw po, ay yung mga young teens, hindi na daw uuwi. So, dito nakakain and dito nasusunduin ng van. So, apologies, hindi ako makasama at wala pong iwan sa aking pamangkin. So, if may mga ate na youth na pwedeng mag-alalay kay Ate Jen, I encourage you na samahan siya para meron bantay yung mga young teens natin. Meron naman na tayong sasakyan na van na gagamitin, so wala nang problem with the transportation. So, yun po.
registration fee of 15 pesos and meron po silang contribution na 150 for the van rental. Next is our Alliance Women Philippines Southeastern Luzon District Conference, Unshakable Faith, which will happen on October 7, 8 a.m. to 12 noon. At gaganapin po ito sa Awesome Grace Christian Church at Brookside Park Place, Cainta. So meron tong registration fee of 300 pesos at magbayad na lang po kay Ate Jenny Taton. So yan po ang kanyang GCash. And meron po itong free raffle and giveaways. So ang kanilang speaker for this women conference ay si Reverend Dr. Marvin Layug. Meron po ba? Ayan, next naman po is for our mga kalalakihan. So ito ay Zone 2 Men's Fellowship, The Man Who Fears the Lord. So yan ang kanilang tema at ang kanilang speaker ay si Reverend Jonathan Lakila. This will happen on October 29, 2 p.m. to 5 p.m. So last week of October, and will be held at Block 40, Damayan, San Juan, Taytay, Rizal sa Fishport Christian Alliance Church. And may registration fee rin po na 100 pesos. So, meron po tayong mission special offering since October is our mission month. So, magkakaroon po tayo ng mission special offering on the 3rd and 4th Sunday of this October. Next is our birthday celebrants for the month of October. So, months na malapit na mag-Christmas. So, happy birthday for those who will be celebrating and celebrated their birthday this month of October. So, happy birthday kay Carmina. Today ba yan? Today, happy birthday, Carmina Fernandez. Yan, pwede ba natin kantahin si Carmina? Ay, wala ba siya? Sige. Wala daw siya. Lumabas, pagbalik niya na lang. Okay, next. Meron pa po ba? Next. Kaya ayaw niya i-next. So, on October 3, si LJ Malang. Yan. Advance happy birthday. Next. On October 11, si Ate Mansuet Miguel. Wow! Pogi ni Rovic. October 12, Rovic Malang. Parang mag-a-apply ka, Rovic, ah. October 15, si Ate Annalyn Domdom. Ay, meron pa. October 24, Pastor Rafi Malang. Ay, October 26, Pastor Jang Sing. Meron pa po ba? October 24, Kuya Elson Miranda. And October 28, si Asia Fee Amador. Ayan, so again, happy birthday and advance happy birthday sa mga birthday celebrants natin for this month of October. So yan lang po for our announcements and acknowledgements. Muli magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay tumayo and let us prepare our hearts as we come to the Lord through our communion service this morning. Let us sing this song bilang paghahanda sa ating communion service. Awitin po natin itong song na ito. Play. Savior say, thy strength
him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Now indeed I found thy power and thine alone can change the leper's spots and melt the heart of stone. Jesus paid it all to him I owe. My sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. When before the throne I stand in him complete, Jesus died my soul to save, my lips shall still repeat, Jesus paid it all to him I owe. My sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. It's white as snow. He washed it white as snow. Praise the one who paid my debt and raised this life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised this life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised this life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised this life up from the dead. Hallelujah. Let us pray. Salamat Panginoon because you paid it all. Salamat po na lahat ng kaparusahan at kabayaran ng aming kasalanan ay inyong inako doon sa krus ng Kalbaryo. At sa mga oras ito, Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataon na kami po ay muling makasalo sa inyong banal na hapunan. At nawa nga po, pakalinisin niyo po ang bawat isa sa amin. Ano mo po mga karumihan sa aming mga puso ay linisin niyo po sa mga oras na ito. At nawa nga po, sa aming paikibahagi sa banal na hapunan, kami po ay maging karapat-dapat sa paikisalo sa inyo, Panginoon. Salamat po sa inyong presensya sa umagang ito na ikaw po ang aming kasama sa banal na hapunan na ito. At nawa nga po sa aming pong pagtanggap ng tinapay at dugo nagsisimbolo sa inyong katawan at dugo doon na nabayubay at tumigi sa krus. Nawa, Panginoon, ay tanggapin namin ang pagpapala, kalakasan, kagalingan na nagmumula sa inyo at sa lahat po ng aming pangangailangan. Nawa po, katagpuin niyo po kami sa mga oras na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede po tayong sa ating pong communion ay tayo po ay tatayo at kukuha ng tinapay at ng juice, nagsisimbolo sa kanyang katawan at dugo, at mamaya po ay sabay-sabay nating kakainin at itinumin. Pwede na po nating simulan?
In Luke chapter 22, verses 19 to 20, it says, "On the night before his crucifixion, Jesus gathered his disciples together for a final meal. And during this meal, he instituted the Lord's Supper, also known as Holy Communion or the Eucharist. Sabi doon, he took bread and said, 'This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me.' Then he took a cup and wine, the cup of wine, and said, 'This is the new covenant in my blood, which is poured out for the forgiveness of sins. Do this whenever you drink it in remembrance of me.'" Ito pong gagawin natin yung isang sacrament, which is a sacred act that symbolizes and imparts God's grace. In the Lord's Supper, we remember Jesus' death on the cross for our sins. And we also receive His forgiveness and strength to live as our Christian life. Now, there are three main benefits. Ano po ba itong mga benefits na ito when we are participating in the Lord's Supper? Una, yung remembrance. In the Lord's Supper, it helps us to remember kung ano po yung mga sacrifice na ginawa ni Jesus para sa atin. When we eat the bread and drink the wine or the juice, we are reminded of His broken body and shed blood. And this helps us to appreciate the depth of His love for us and magnitude of our salvation. Next is forgiveness. The Lord's Supper is also a time to receive forgiveness and, of course, the strength. The Lord's Supper also gives us strength to live a Christian life. When we eat the bread and drink the juice, we are receiving Jesus' body and blood. And this gives us a spiritual nourishment and help us to resist temptation and to grow in our faith. Sabi ni Paul sa kanyang sinulat sa mga taga-Korinto, "Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus nung gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapira ito at sinabi, 'Ito ang aking katawan na nihahandog para sa inyo. Gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin.'" Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng katawan ni Kristo. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito na muli niyo po kaming dinala sa lugar na ito. Salamat po sa mga nakasama namin for the first time. Dalangin po namin na hindi po ito ang una at huling pagkikita po namin. Hindi po itong una at huli na makasama namin sila. Nawa nga po sa mga susunod na linggo ay muli po namin silang makakasama upang kami po ay sama-samang manambahan sa inyo, Panginoon. Nawa po, katagpuin niyo po ang bawat isa. Ano man po yung mga dala-dala namin sa aming pagparito, ano man po yung mga kabigatan sa aming mga puso, ano man po yung mga struggles, temptations na pinagdadaanan o hinaharap namin, mga problema na kinakaharap namin, mga hamon sa buhay, Panginoon. Sa mga oras na ito, amin po itong idinudulog sa inyo. Nais po namin na makasumpong ng kapahingahan sa aming mga kaluluwa. At nawa nga po ay matanggap namin, makamtan namin ang kapahingahan ito sa inyong presensya sa mga oras na ito. At huwag niyo po kaming hayaan na lumabas sa lugar na ito na wala pong nangyari sa aming mga puso. Huwag niyo po hayaan na kami po lumabas sa lugar na ito na hindi po namin natatanggap ang inyong pagpapala at nawa ay patuloy kang kumilos at magministeryo sa buhay ng bawat isa. At nawa nga po, ikaw po ang siyang patuloy na maitaas, maluwalhati sa aming mga buhay. At nawa nga po, Panginoon, patuloy niyo kaming samahan
bigyan ng kalakasan, gabayan sa buong sanlinggo ito, sa lahat po ng aming gagawin, sa lahat po ng aming pupuntahan. Ikaw po, Panginoon, ang siyang maitaas, at ikaw po, Panginoon, ang maluluhati. At dalayan ko, Panginoon, ang inyong pag-iingat sa bawat isa, sa lahat po ng aming biyahe, sa lahat po ng aming lakad. Dalayan ko na samahan niyo po kami at manatiling ligtas ang aming mga physical at spiritual na buhay, Panginoon. Dalayan ko, Panginoon, ang inyong provision ay patuloy na maranasan ng bawat isa, ng bawat pamilya. Salamat po. Naway lubusan kayong pabanilan ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoon Kristo. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo. Amen. Amen. God bless you all. Magandang tanghali po sa inyong lahat.